Speaking mga kababayan, November 30 rally. Eto na. Kent, ano ba yung November 30 rally? Eto, mga kababayan. Naku po, ipaparinig ko sa inyo, ang sabi, bring his earn. Kasi rejected eh. Mga kababayan, ito ang gagawin sa November 30 rally. Nagsabi na mismo ang mga tawag ito? Individual promoting government reset during rally may face legal action. Ang otoridad, mga kababayan, nagbanta na. Nagbanta na ang otoridad sa mga dadalo sa rally sa November 30 at manggulo. Automatic aresto. Nako po, eto na. Huwag kayong magbalak. Pwedeng arestuin agad ang mga manggugulo sa rally sa linggo at mga mananawagan ng reset sa gobyerno. Ayon yan kay Defense Secretary Gibok Teodoro. Ayan na. Mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol. Nako! Kuya Robert. Actually, mga kababayan, talagang yan ang gagawin nila. Bring his earn. Bring his earn. Dalhin yung abo niya pauwi. Mga kababayan, nagbanta na po ang otoridad sa mga magrarally sa linggo, this coming Sunday 30, November 30, at manggugulo. Automatic. Huwag mong subukan. May magulang talagang iiyak sa presinto. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Huwag mong subukang pumunta sa rally at manggulo. May magulang na namang iiyak sa presinto. Ito, pakinggan nyo. Hindi pwedeng damputin at kasuhan. Yan ang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa mga individual na isusulong ang government reset sa protesta sa linggo November 30. You know, that's totally illegal. And that's inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly in the law. So, when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying, I'll take over, which is illegal. Ayon kay Secretary Teodoro, tiyak na may motibo ang mga nagtutulak ng government reset dahil kung totoo humihingi ng accountability at transparency sa gobyerno, hindi ito ang itutulak kundi ang pagkakaroon ng hustisya. Sinabi naman ni Teodoro na inaasahan nilang magiging tahimik ang anti-corruption rally sa November 30, bagamat lagian niyang may banta at sinerseryoso nila ang lahat ng banta. Nasa Senado si Teodoro dahil nakasalang sa plenary deliberation ang panukalang 2026 budget ng Department of National Defense. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Ayon, mga kababayan. Klarong-klaro, kitang-kita po ninyo, na nagbanta na si Gibo Teodoro sa mga magrarally sa November 30 na manggugulo katulad sa nangyari noong September 21. Automatic arestuhin. Automatic. Pag manlaban, nako, good luck. Pag nanggulo ka, kapag nanggulo ka, tapos inaresto ka at nang laban ka, yan ang sinasabi nating mamamatay ka. Syempre, aarestuhin ka tapos manglaban ka. Anong gagawin ng pulis? Maximum tolerance pa rin ba? Kahit sinaksak na siya? Kahit binaril na siya? Malamang babarilin din nila. Nako, ako na nagsabi sa inyo mga kababayan. Ako na nagsabi, sa mga magrarally sa November 30 na nanggugulo, kapag ikaw inaresto, nanlaban ka, may rason ang otoridad na barilin ka. Subukan yung manggulo. Mga kababayan. Gun ban yun gun ban. Ang problema kasi yung iba dyan mga kababayan, may mga ice pick yan, may mga kutsilyo yan. Kahit sabihin mong gun ban. Sabi na ni Gibo Teodoro, November 30, sasali sa rally, tapos, nanggugulo, aarestuhin agad. Pag manlaban, anong gagawin ng pulis? Ito, nanawagan ako sa mga grupo ni Boy Lighter. Pag nanggulo kayo, siguraduhin nyo na kaya nyong lumaban. Kasi kung hindi nyo kayang lumaban, bala ang kalaban ninyo. Mga kababayan, di papayag ang Yorme Isko. Sabi ni Milski. Hindi talaga papayag si Yorme. Alam nyo kung bakit mga kababayan?
Naranasan ni Yorme kung paano sirain ang mga signboard, mga stoplight, mga buildings, mga hotel at mga establishmento ng Maynila, kung paano nila wasakin. Diba? Nako, mga kababayan. Mismo, si Gibo Teodoro, mga kababayan, ang nagsabi. Si Gibo Teodoro mismo ang nagsabi, mga kababayan, sa mga aattend sa rally at nanggugulo, automatic aresto. Nako po. Alam ko, mga kababayan, hindi mawawala na may manggugulo talaga sa rally dahil hindi nila nagustuhan. Hindi nila nagustuhan ang desisyon ng ICC ngayon. Kasi bakit? Ang pagbibintangan na naman nila dyan, ang ICC binayaran ni BBM. Ganon yung nasa isip nila. Diyos ko. Mga kababayan, yun ang rason. Itong mga DDS na sasali doon sa November 30 rally, alam ko yan. Yan ang idadahilan nila. Tapos, ang kanilang sasabihin, hindi inaprubahan ng ICC ang interim release dahil bayad ni Marcos. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, kapag pumunta kayo sa rally tas nanggulo kayo, isipin ninyo kung may anak kayo, may anak pa kayong uuwian. Yung mga sasama o pupunta sa rally tapos nagkakagulo dyan, huwag na lang kayong pumunta. Ito, dalawa lang advice ko. Sa mga pupunta sa rally na gusto ng kalinisan na rally or peace rally, huwag na po kayong tumuloy kung merong nagbanta ng kaguluhan. Kasi mga kababayan, gusto ko pong iparating sa inyo. Ito po mga kababayan. Gusto kong iparating sa inyo, mga kababayan, na sa totoo lang, mismong si Ping Lacson, si Ping Lacson mismo, mga kababayan, ay sinasabihan na ng mga retired generals na meron daw talagang gagawin sa November 30. Ito, sa mga gustong pumunta sa rally, wag na po kayong tumuloy. Kasi kung magkakagulo man yan, isipin nyo may pamilya pa kayong uuwian. Ako, nagwa-warning lang. Hindi ko po inaayaya o niyayaya itong mga rallyhista. Pag pumunta kayo sa rally, wag nyo na pong ituloy. Bakit? Ipakita ko sa inyo, mga kababayan, ang katotohanan. Mismong si Senator Ping Lacson nagsalita na. Siya mismo kinausap ng mga retired, na mga general na meron daw talagang rally. Ito po mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo na mismong si Ping Lacson. Ito. Wait lang mismong si Ping Lacson na ang nagsabi, ayan, na may manggugulo talaga sa November 30. At mismo si Ping Lacson, mga kababayan, ay kinakausap daw. Ito. Pakinggan nyo, mga kababayan. Doon sa civil-military junta, you have any information about it po? Yeah, not only information, kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Were you invited to join po? Ayan mga kababayan. Si Ping Lacson mismo nagsabi, kinontak siya ng mga retired military at mga retired PNP. Hindi mga active, mga retired. Kaya sa mga pupunta sa rally sa November 30, iwasan nyo po. Iwasan nyo po, mga kababayan. Ako po'y nagpapaalala sa inyo. Hindi ko po sinabi na magkakagulo. Pero much better, iwasan ninyo. Mga kababayan. Chupaing Miguel Love shoutout. Iwasan po ninyo. Kasi bakit? 28 ngayon. 29:30, 2 araw pa, fresh na fresh ni-reject si Digong. Hindi na makakauwi, mabubulok na doon. Galit na galit itong mga bubong DDS. Opo, Ma'am Princess Paris. Kaya sa totoo lang, manood na lang kayo sa YouTube, sa Facebook, sa TV, sa balita. Wag na po kayong pumunta. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Magulo po yan. Mismo, si Senator Ping Lacson na ang nagsabi
Eto. Hanggang dun sa civil and military junta, you have any information about it po? Yeah, not only information kasi may mga nag-message short of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired Such military move. and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Were you invited to join po? Yes, na mag-join at saka maging part. Kasi ako naman, hindi naman ako nagre-reply. Talagang as in dead ba? Kailan po ito nangyari, sir? Before the INC rally? Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Ivy. So, kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated, mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari na yun, mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Retired police and military po ito, sir? Yeah. Oo. Sir, anong gustong mangyari? Bababain si BBM, gano'n ba? Hindi lang yun, talagang reset. Reset. Pati some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila at total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Pati hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Delikado yan. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Kaya nga dead na. Kasi kung magre-reply kami, diskusyon pa. Gaano po kasama yung pwedeng idulot sa bansa? Masama kasi Makinig kayo. very, very few countries like yung sa Burkina Faso ba yan? Burkina Faso, Myanmar. Successful kasi yung kapitan na nag-take over. Maganda yung takbo kasi di Captain Traore. Yeah. Kasi maganda yung tension. He retained his salary as a captain. Hindi siya nagbago ng rank. Tapos naging super nationalistic. Pinalay siya yung mga foreign investors na nag-explore ng kanilang, nag-exploit actually ng kanilang natural resources. Yun. Pero very seldom na makarinig tayo ng military junta na maganda yung kinalabasan. And I don't think it will Sa Burkina Faso talaga maganda. yung good results or output or outcome. Lahat ng mga magnanakaw pinapalaya. Kasi unstable ang government because of this. May mga nagbabanta po ng Hindi military. naman unstable, kundi sinasamantala nila yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ang intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM design, di ba? Iba naman yun. You orchestrated kasama yung paglabas So, ni Saldico. ang ibig sabihin dito, mga kababayan, hindi lang mga DDS or anti-government ang bubuo ng kilos kaguluhan. Merong ibang grupo na ayaw kay BBM, ayaw kay Sara, ayaw sa lahat ng mga susunod. Gusto nila military reset. Iba naman yung sa grupo ng mga bobo, tanga-tanga, inutil, ututo, hampas lupa ang mga DDS na gustong patalsikin si Marcos at ipalit si Sara. No? Meron pang another grupo ng mga retired na gusto nila ang paupuin ay si Brunner. Military junta. Hindi military, hindi yung kay Sara. Iba naman yung sa grupo ni Sara, iba naman ito. Take note mga kababayan, kung ang mga military retired ang kikilos, mas malakas kaysa sa mga DDS. Ang mga DDS walang gamit na dahas yan. Mas madahas kung mga retired military ang gagalaw. Kaya ako po'y nananawagan, sa mga gusto pong umatin sa rally sa 30, much better sa bahay na lang kayo. Mahirap pag military reset. Magulo talaga. Siyempre, kikilos ang military laban sa mga active military. Magkakagulo yan. I-compare natin sa lakas nitong mga DDS. Hindi naman ito umabot sang libo sa rally. Diyos ko naman. Saan ka nakakita ng DDS? Hindi naabot sang milyon sa rally yan. Maliban na lang kung didikit sila sa INC. Do you think ang INC mag-rally pa? Hindi na. Pinahiya na ni Aimee. Yun po yun mga kababayan. Ako po'y nananawagan sa lahat po ng mga dadalo sa rally sa November 30. Much better sa bahay na lang kayo.
Sa bahay na lang kayo, matulog na lang kayo, manood na lang kayo ng balita pagkagising nyo, kaysa naman sa sumali ka doon. Isipin mo na uuwi ka, may pamilya kang uuwian. Hindi mo isipin na pag uwi mo, putol na paa mo, wasak na yung ulo mo, patay ka na, bali yung braso mo, mahirap yung ganun. Mga kababayan. Yun po ang aking masasabi. Magsimba ka na lang, umuwi ka sa bahay, magtinula ka ng manok kasama buong pamilya. Kumain kayo ng masaya. Huwag ka nang pumunta sa rally dahil lang sa 500 pesos uuwi kang walang paa, uuwi kang putol balikat mo, uuwi kang walang ulo. Huwag kang gumawa ng sakit sa ulo, sabi ni Ma'am Maria Fe. Yun po. Isipin nyo na lang na may panghanda kayo sa Noche Buena. Mag-day off ka, kasi Sunday yan, isama mo pamilya mo, magsimba kayo, bumili kayo sa talipapa, magluto kayong tinulang manok, haluan nyo ng sayote ba kaya dyan, o di kaya papaya, o dahon na malunggay ba kaya? Yun po ang aking panawagan. Mismong si Senador Pampilo or Ping Lacson na nagsabi, meron talagang pumuntak sa kanya. Pagkatapos sa INC rally, paglabas ni Sanlico, paglabas ni Aimee, merong panibagong plano. Military group, retired. Mga kababayan, hindi tayo fake news Nanggaling po yan kay Senador Ping Lacson. Napanood nyo naman po. Nagbe-base lang po tayo sa kanyang sinasabi. Mahirap ang military reset ang kanilang ipanglalaban or military junta. Mas ma-armado itong military junta kaysa sa grupo ng mga DDS. Tignan nyo, umaasa pa nga sila makalaya si Digong, wala namang kwenta. So huwag kayong umasa na kayang pabagsakin ng grupo ng mga Duterte at ni Sara at ng mga dating rebelde na sumanib kay Digong na mag-rally at pupuntang Malacanang. Wala silang forces. Mas may forces ang mga retired military at retired PNP. So kung ikaw, ito, retired military at PNP, ito grupo ni Sara Duterte, tapos nandito ka, itulog mo na lang yan. Diba? Wag na po kayong pumunta. Kasi kapag nagkagulo yan, doble ang epekto niyan. Pag hindi nag-success ang grupo ng mga DDS na patalsikin si Marcos, martial law. Kapag hindi nag-success ang grupo ng mga retired military at PNP, martial law. So itulog mo na lang yan. Walang kalalabasan, martial law. Mga kababayan. Sa bahay ka na lang. Magsimba, magrepent sa mga kasalanan. Diba? Itulog nyo yan. So yun po yun, mga kababayan. Mismo si Gibo Teodoro at si Ping Lacson nagsabi na, no? Sa mga manggugulo sa November 30, automatic arestuhin. At alam nyo naman, pag nagbanta na ang gobyerno, may gulo talaga yan. Ako, inanyayaan ko ang lahat. Huwag na po kayong dumating doon, huwag na kayong dumalo doon. Itulog nyo na lang yan, itanim nyo ng kamote. Diyos ko, dahil lang sa 500 pesos sa 3,000 na pangako na pasakay ng bus, tapos pag uwi mo tsaka ibigay, ang sure makauwi ka pa ba? Diba? So ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo sa isang panibagong Saldico 2.0 na si Silvestre Bilio. Mga kababayan, alam ko, nabasa ninyo ito sa balita or napanood ninyo sa balita, di ba si Saldico laos na? Wala nang naniwala, mga kababayan, kay Saldico. Dito kay Saldico, mga kababayan, wala nang naniniwala sa kanyang mga nilalabas na di umano'y mga pautot. Yung mga pautot niya.